ang bala ko po noon, mapadala lang po sana ako kahit 500 sa kanila. Ay napilitan na rin po akong umuwi po nung nangyaring gano'n. Ako'y alala-alala, hindi na ako nakatulog ng gabi. Kala nga po kung ano nung nangyari. Nakita ko yung bakod wasak. Kaya pagbalik ko, ano nangyari dito sa bakod? Bakit nagkaganito ito? Oh! Bakit pinapipinturan mo ng green yung bahay mo? Baka pag nagpunta ako ron, maging bahay ko yun. Tapos pag pumunta ka rito, maging bahay mo naman ito. Sabi ko, sana all, bahay mo. Ngayon nakita nyo, dito kami ngayon kala Tatay Budoy. Kasi dumating si Tatay kahapon yata. At kagaling lang namin nila commander doon sa pabahay niya kala Bombay. Siyempre kailangan kapag may pabahay nga naman lagi kang updated para makita din nila yung ano mo, yung tawag dito, yung presence mo sa pinapagawa mong bahay. Tsaka kailangan masikaso din talaga. Ngayon kakamustahin natin si Tatay Budoy. Ang gwapong-gwapong si Tatay Budoy. Sana all, gwapo. Kamusta ka naman Tatay sa pagtatrabaho mo? Okay lang naman po. Ha? Okay lang po. Okay lang naman. Opo. Kanina pa ito umiyak si Nanay Glyza. Kasi napanood daw niya yung video namin. Hindi naman kasi nga naman sila palaging nakakapanood sa social media. So kagabi lang yata o kahapon nila napanood yung pamamaalam nga namin doon sa video na tinanggal nga kami. Nagiyak si Nanay Glyza kanina kasi nalungkot daw sila. Ba't ba nanay? Ba't ka ba nalungkot? Anong napanood nyo? Hindi sakali mong kayo tinanggal, paano na kami? Iba pa rin po yung nakasanayan na kayo ang nakikita namin ditong nabisita, nangangamusta. Siyempre masakit din po sa amin yung nalaman namin na maalam na kayong dalawa ni Kumandir. So kasi kausap ko kanina si Nanay Glyza, nalulungkot sila kasi nga sa nangyari nga na pag-alis namin. So akala din nila, naisip nila na baka since wala na kami doon, titigil na kami sa ginagawa namin, sa mission namin na ginagawa, baka titigil na kami. Pero yung nga, pinaliwanag ko naman kay Nanay na kahit nangyari ganun, hindi naman mangyari na titigil kami sa pagtulong. Sabi ko kung dito kasi gusto talaga nila dito sa pwesto ng tirahan nila, dito talaga nila gusto. Natakot daw sila na baka paalisin sila o aalis na sila dito, ganun. So huwag na kayo malungkot, basta kagaya na sabi ko Nanay, hindi naman dahil wala na kami doon, titigil na kami, no? Tuloy-tuloy lang yung pagtulong namin sa inyo. O Tatay Budoy, magkwento ka naman, kamusta ang pagtatrabaho mo? Sikat po kayo roon sa amin, maraming sumusuporta. Maraming sumusuporta. Dami, sabi ko nga may nakausap nga ako roon yung kakulay dito. Sa napanood niya yung video natin sa bahay. Bakit pinapipinturan mo ng green yung bahay mo? Baka pag nagpunta ako ron, maging bahay ko yun. Tapos pag pumunta ka rito, maging bahay mo naman ito. Sabi ko, sana all, bahay mo. Pero Tatay, kumusta naman yung yung trabaho mo araw-araw? Hindi ka naman hirap? Ay, hindi naman po. At ayos lang naman po. Baka plano kong bumalik doon sa Sabado. Okay, Tatay, kwentahan mo kami magkano ang kinikita ni Tatay Budoy sa pagtatrabaho doon? Minsan po, maghapon, naabot ako ng 500. Wow, ayos. Minsan, pag pinakamababa ay 300. 300? So, hindi po nalampas doon. Napakalaki ng pinagkaiba sa trabaho niya dito doon. Kaya tamang-tama yung desisyon ni Tatay Budoy na umalis dito, na umalis muna pansamantala sa Kapalonga para magtrabaho doon sa Quezon. Kasi isipin nyo yun, sa maghapon 500 pesos, dinaig pa ni Tatay nasa kumpanya. Di ba? So, Tatay, tuloy-tuloy mo lang yun, ano? Opo, tuloy-tuloy po yun, hindi po maaalin. At sa mga taga Santa Elena, lalo-lalo na po yung mga lahat ng mga kamag-ano ko dyan, yung mga sumusuporta sa mga bawat vlog namin, lalo-lalo na sa mga tumutulong sa amin. Tuloy-tuloy lang po suporta ninyo, lalo na doon sa green ng bahay, tuloy-tuloy lang ang panonood. Paano yung Tatay, yung araw-araw mo doon nasabi, nagkasakit ka daw? Nung kasakit pa ako doon, 3 araw lang po ako, pero pangangalakal ko po doon ay hindi ako pinapayagan nila. At saka mas si Tatay, mas blooming yung tsura ni Tatay pag naandun.
Tapos tingnan nyo, nakagupit ng ayos. Ako Di ba? pumunta pa ako. Oo, nakagupit ng ayos. Okay na tayo, balik mo na yung sombrero mo. Mas gwapo ka tate pag nakasombrero. Sana all, gwapo! Hindi kaya Nanay Glaze ito may pinagpapapugian doon? Okay lang ho yan at pareho naman sila ni Papa. Dali naman si Papa at dali din naman yan sa akin. Sana all. Hindi kaya Tatay Budoy nang bababae ka na doon. Ay, hindi yun po. Yung mga babae na yan ay sawa na ako. Kaya ayoko na mababae. Isa lang ang aking the one and only. Si Nanay Glaze lang. Si Nanay Glaze. The one and only pati. Hindi ha. Tatay Budoy, alam mo ba yung nangyari dito kala Mark? Napanood mo ba yun? Pinapanood po namin ang bawat mga vlog ninyo doon sa bahay. Anong masabi mo na may nangyari ditong ganun? Taranta nga po kaya umuwi ako agad. Sabi nga ni Papa bago manood ng vlog. Ayun. Oh, sikat ka na, nandito ka sa ano, nandito ka na sa TV. Pero nag-alala ka tatay. Nag-alala po ako sobra. Kala ko ako kung ano nung nangyari. Nakita ko yung bakod wasak. Ay ganun. Grabe ano. Kaya ako nagkanda. O hindi pa sana uuwi, mapadala na lang sana ulit ako. Nagkanda, uwi tuloy ako. Nandito na si Mark. Saan galing si Mark? Saan ka galing Mark? Perbo po. Nagtatrabaho ka sa Nyog. Opo. Ay ayos. Hanggang kailan ka dyan magtatrabaho? Bukas ay konti na lang po ang kawitin. Nagkakawit ka? Opo. Marunong ka ba ganun? Hindi po sila po nagkakawit. Ikaw ang taga-hakot. Mm. Ganun. Magkano naman ang sahod mo dyan Mark sa ganyan? Hindi ko pa lang po alam at ngayon pa lang po mapisar po ay. Ibig sabihin, hindi ang sahod niyan kapag na ano na yung Nyog, doon lang kayo babayaran. Opo. Ayos. At least may trabaho si Mark kasi sa school ngayon yata parang foundation yata. So, di ko alam kung di na yata siguro si Mark sumali sa ganun. Okay. Pero may exam daw po sila, sabi daw nung kaklase niya pumasok. Kailan pong exam nanay? Pagkatapos daw po ata ng foundation. Magkatapos ng foundation may exam. Tatay Budoy, baka kung ano yung laki ng bisyo mo mas malaki din yung yung kinikita mo malaki rin yung bisyo mo. Ay, hindi na po. Ha? Nagkukontrol pa ako. Lagi nakabantay si mother. Nandun ba ka mama niya? Nandun ba ka mama mo Tatay Budoy? Saan ka ba nagtatrabaho? Sa Thailand sa Quezon? Ay, dati po sa Quezon ako nagpunta. Ay, nag-alis po yung amo ko. Kaya nasa Santa Elena Sa ka? Santa Elena po naman ako Okay. So, ibig sabihin pala si Tatay Budoy pala, doon nag-i-stay sa mama mo. Ngayon, sa Santa Elena, malapit lang pala. Okay. Kinukutosan niya ng nanay ay. Anong plano mo Tatay Budoy sa birthday ng nanay mo? Ayun po, sinabi ko na po sa kanila na may surprise ako. May surprise ka? At meron pa po sana kung gustong idagdag na regalo kay mama para mas lalo silang mapasaya. Gusto daw pong matikman yung David Sweet Cake. Sige tatay, wala nang problema. Bili ka na lang sa shop namin. Kung gusto niyo mong matikman, bili ka na lang doon. Ano? Oo. Kasi... Ha? Iba na may ari. Iba na may-ari nun. Hindi na kami. Ay, hindi na po kayo yan. Kasi magbe-birthday yung nanay ni Tatay Budoy, sabi natin sa kanya, samahan natin sila papunta doon sa magulang niya para naman kahit paano ma-witness naman natin yung ano ni Tatay Budoy, yung treat niya sa sa parents niya, Tatay Budoy. Opo. Ang lapit mo lang pala. Kaya nga po plano ko Sabado na pumunta doon para sabay-sabay na po tayo doon na rin para pumasakay. Okay. Paano ito sila Nanay Glaze? Iwan lang sila dito? Opo, iwan lang po sila dyan pa. Ba't ayaw mo isama? Ay, hindi po makakasama kasi yung bahay. Ha? Walang ano yung bahay. Dapat kasama sila Mark tsaka si Nanay Glaze. Ay, sila po, kung gusto nilang sumama. Ang akin lang po pass na muna ako. Bakit ka napas nanay? Wala ka namang problema sa side ni Tatay Budoy. Wala po akong problema mahirap na po. Baka puntahan ka doon ng kamag-anak mo. Yung ba kinakatakot mo? Yun. At saka may tampo pa ata sa akin yung mga kapatid ni Unad. Ay, wala naman. Kaya hindi na muna ako masama. Pero yung pinaka-special na okasyon ni Mama, ang hiling ko lang naman ay more blessing at saka more help po. Sana ay mag-pray si Mama sa God na dagdagan pa ang kanyang Buhay, buhay at saka ingat lagi silang mag-asawa.
At si Tama. Papa naman, si Papa, huwag kang tingin ng tingin dyan kay Kumare at baka dukitin baka dukitin na ni Mama ang mata mo. Bakit Tatay Budoy? Andun ba ang tatay mo ngayon? Opo, nandun po sa bahay. Pero okay lang, wala naman doon sa kanila problema na nandun ka. Wala naman po at kaso na natulong-tulong din pa ako doon sa bahay, nabili akong ulam, ganun. Pero ulam lang naman po ang binibili ko. Okay, pero wala naman problema yung tatay kasi nandun ka nakatira. Pero Opo. huwag mo lang kakalimutan yung pagpapadala mo din kala. Ay, hindi ko naman po nalilimutan padalhan sila. Oo, kasi syempre sila din yung family mo, di ba? Opo. Na kailangan mo ding suportahan, di ba? Opo. Sa akin naman po, walang problema. Basta, ang hiling ko lang naman sa kanya ay mag-ingat lagi. Okay lang naman kung magkano lang ipadala niya sa amin at matipid naman ako. Naunawa mo naman yun. Ang importante, wag niyang pabayaan ang sarili niya. At Hindi yung magkasakit, ano? Yun ang importante. Yung magulang niya, lalo na si Mama at si Papa. At inuulit ko po sa inyo, Papa, malapit-lapit ka na daw dukitan ng mata, sabi ni Mama. Okay. So, Tatay Budoy, nung may tatanong ako sa'yo, nung bang nandito ka, may nangyayari din ba na ganyan, yung pagpapasok dito ng ibang tao sa bahay ninyo? Wala naman po. At takot na lang nung mga sa akin na pumasok sila rito. Lagi po akong gising sa gabi. Yun nga yung Nagmaman-man. yun yung sinasabi ni Mark at saka ni Nanay Glyza, nung kapag daw kasi nandito ka, ikaw daw kasi yung nagbabantay-bantay dito sa bakuran ninyo. Opo, iniispatan ko po yung buong paligid niyan eh. Alas 3 po bumabangon ako para magtingin-tingin. Tatay Budoy, nung nakaraang kasing araw, kausap ko si Mark. Sabi ko po sa kanya, mag-inquire po siya ng kailangang ipampalit namin dito. Kaso hindi naman po inaasikaso ni Mark. Nagtanong na sa junk shop. Ano pong sabi? Wala pa daw hong mga gandang yero. Ang nadadala daw doon talaga yung mga halos butas. Kasi Hindi kung daw naman hindi daw ito pwede ng yero, palitan na lang natin ito ng ano. Ano ang tawag dun yung... Hindi ba yung... Limot ko kasi yung tawag dun, yung bakal. Hindi yun, yung bakal na pag ganun-ganun, no? Yung tawagin nila ay Hindi na yung plastic bakal yun. Ay, yung bakal? Yung bakal. Kung kasi matatagalan si Mark sa pagkuha ng ganun, dapat sinabi agad sa akin para nang sa ganun, napalitan ka agad din natin ito nung bakal na hindi na natin ipipilit yung yero kung mahirap naman makakuha pala noon. Mahirap din ho talaga at karaniwan. Sa lang yun, bihira lang kasi pag yung magpapalit lang ng bubong. Kasi yun naman yung sinuggest nyo kung nasabi agad sa akin na mahirapan pala sa ganun, di sana nagbili na kaagad ako kinabukasan pa lang nung bakal na pwedeng palit dito. Isipin nyo ilang araw na lumipas hindi pa rin natin naasikaso. Kasi inaantay ko nga si Mark, kala ko naman hindi naasikaso ni Mark, kala ko walang pumupunta sa akin, wala nagre-report man lang na kami marami ding inaasikaso, may pabahay si Commander, sinasama namin araw-araw. Pinuntahan kasi ni Daniel nung sinabi nyo rin, kaso wala daw talagang available na yero. Baka daw sa isang buwan, sabi ko saka na sa anak ko at wala pala. Pag na lang siguro si Unad nagdating, makadaan at Di wag na lang nating ipilit sa ganun sa yero kung mahirapan yung bakal na lang siguro may palit diyan. Tatay Budoy, kanino mo nalaman na sino nakapagsabi sa iyo yung nangyari dito kay Nanay Glyza? Mapanood kaya po namin doon sa vlog natin. Kanino mo napapanood, tatay? Kanino? Doon sa TV, may TV doon sila mamang malaking flat screen. Ay, doon pinapanood. Opo, kinukonek lang po sa cellphone. Sabi nga ni naman yung pinalalagpas yung biyanan ko. Basta Sabi- inyo. Sabi nga ni Papa sa akin, sikat ka na, nandiyan ka na sa TV. Dapat pala, Tatay Budoy, hindi ka pa talaga dapat uuwi. Napilitan Opo. ka lang umuwi kasi napanood mo ngayon nangyari na ganun. Opo, kasi ang bala ko po noon, mapadala lang po sana ako kahit 500 sa kanila. Ay, napilitan na rin po akong umuwi po nung nangyari ganun. Ako'y alala, hindi na ako nakatulog ng gabi. Ay, grabe. Kasi kahit naman siguro sinong magulang o tatay na may naiwang ganito sa tahanan, mag-aalala ka kapag nakita mo na ganun pala yung nangyari. Okay. Ngayong araw ba, tatay, na nandito ka? Kailan ka dumating, tatay? Kahapon po. Kahapon? Alas 5. Kahapon alas 5. Aha.
Kasimula ba kahapon ba nagtrabaho ka pa rin dito? Opo, nagtrabaho po ako kahapon. Grabe, wala ka pala talagang pinapalagpas Tatay Budoy na araw ano. Ngayong araw ba nangalakal ka din? Nangalakal din pa ako ngayong araw kaso lang hindi ko pa po naipatimbang. Papunta pa lang po kasi yung shop nung magkita tayo sa may tulay. Papunta ka pa lang noon. Opo. Dito, kamusta kahapon? Yung kinita mo kahapon dito? Suswal, di pa rin nagbabago. 100 pa rin. Grabe, napakalayo Tatay Budoy na pinagkaiba talaga sa pinagkatrabahoan mo ngayon ano? Kaya nga po layo talaga. Hindi ko na sabi ko mas maganda po doon sa trabaho ko. Hindi na ako mangangalakal dito, doon na lang. Hindi mo talaga pwedeng ipilit. Ano, Tatay Budoy? Oo. May side na naman daw nga ang ano dyan sa sentro. Nauunahan kasi sila ng ano at siyempre po marami na rin palang mga lakal dyan sa baba. Kaya itong Daniel ayaw na rin pati mga lakal at kasi mahirap din daw talagang ano ngayon ang kalakal at unahan. Sa hirap pa naman ang buhay. Tatay Budoy, kahit si Mark ba ayaw mong isama sa birthday ng nanay mo? Ay, kung gusto po nila sumama, ay pwede naman po sila sumama. Si Nanay Glyza ayaw daw pero si Mark baka gusto. Kasi Mark, Kausapin niyo si Mark, baka gusto rin makita sa side mo. Opo, Ano? lagi na po yung gusto makita. Pati nga si Agum gusto na rin makita. Tatay Budoy, bakit sinasabi ni Nanay Glyza na may tampo yung mga kapatid mo sa kanya? Meron ba? Ay, wala naman po. Ayos na. Pinaayos ko na. Kinausap mo na sila? Opo, kinausap ko na po sila. Paano yun? Malapit ka lang dun sa side ni Nanay Glyza, buti hindi kayo nakikita-kita dun. Sila po yung nasa Maynila. Nasa Maynila na ba ngayon? Oo, yun yung kapatid kong isa. Hindi, yung sa side ni Nanay Glyza, di ba? Nandiyan lang sila Nasa may center po. Nagkikita po kami paminsan. Pinapupunta ako. Sabi ko, hindi ako mapunta. Sabi kasi Billy na gumag na daw akong pumunta doon. Pero inaaya ka naman nila. Opo, inaaya pa ako. Kumbaga sa madaling salita Tatay, nagkakaimi ka naman kayo, nagkakausap naman Nagkakausap naman po kami. Kaso lang hindi na po ako napunta at naiya ako. Pero kinakausap mo naman sila ng maayos. Opo, kinakausap ko naman po sila ng maayos. Mabuti yung Tatay. Kahit na hindi ka man nagpunta sa kanila, at least kapag kinausap ka, kakausapin mo din sila. Opo, kinakausap ko na po. Maganda yun. Ano Tatay? Opo. Kung ganun ang nangyari. Okay. So, tingnan natin yung ano natin dito sa ano. Kung Tatay, sino kaya pwede mag-estimate dyan ng bakal na pwedeng ilagay May alam kayo dyan? At hindi man tayo pwede magtsamba-tsamba ng ganyan Hindi naman natin yan alam. ang nakakaalam kasi niyan ay si Tatay Ed. Tatay Ed po. Ang nakakaalam. Opo. Okay. Kung magtansyan yan, kung ilang metro niyan paikot. Okay. Tingnan nga natin Tatay. Nga pala. Ako na maghahakot ng turans, bigyan mo sila ng cash pang gastos. Tayo, halika tayo, di tayo. Ay, nandito tayo, ayan Bigyan mo sila ng pera para may panggastos sila. Bigyan natin kahit 1,000 sila pang gastos-gastos dito sa bahay nila. Pandagdag nila. Tatay Budoy. Ito ba ito bang bakod na ito Tatay Budoy? Simula nung umalis kay ano pa ito? Kumbaga Nakatayo pa po yan okay na okay pa talaga dito. Hindi pa po yan natutumbang ganyan. Kaya pagbalik ko, ano nangyari dito sa bakod? Bakit nagkaganito ito? Sabi kong gano'n. Sabi ko, pumasok dito. Kaya ako taranta nung gabi ngayon. Hindi na ako napagkatulog-tulog nung gabi. Pero Tatay, nung ikaw sabi mo wala ka talagang nararamdaman na gano'n. Wala po. Tatay Budoy, kasi inyo ba wala bang tao na may galit dito sa inyo? Wala man po. Wala naman. Wala man po. Trip lang po talaga niyang gumawa ng hindi maganda sa amin. Hindi ko po alam kung bakit ganun sila sa amin. Grabe. Ibig sabihin wala naman palang may galit sa kanilang tao talaga dito. Pero simula nang lumipat kayo dito, lagi ko naman kayong tinatanong, di ba? Kung may problema ba sa inyo dito, kung may nanggugulo ba sa inyo, may nasasagabal mo sa inyo. Wala naman. At lagi nyo sinasabi sa akin na wala talaga. Oo. At yun lang talaga yung pangyayari na nangyari dito kala nanay, ano? Ngayon lang po yan, nung simulan nung nag-alaga kami ng mga manok, ngayon lang nangyayari sa Grabe. amin. Tama si Tatay Budoy. Simula lang yan nung nagkaroon sila dito ng mga alaga, nagkaroon ng ganyan. Kasi ito yung gusto ko sana, simula doon, palibot dito, hanggang pa ganun. Opo. Para lahat ito malagyan ng di ko kasi alam, cyclone wire yata yung tawag doon. Parang cyclone wire, yung pag ganun. Matinik.
Oo. Hindi matinik. Yung parang isang buuan yun na ganun. Na, Yun po yung ditiklop, yung Oo, gumagano, yun. sasabit ng yun. Yun sana ang gusto kong ilagay natin dito. Kasi cyclone, opo, inantay ko ng ilang araw yung kay Mark. Wala, hindi sa akin nasabi na wala palang makuha. Di Wala nga sana, po. kinabukasan, Ako, nagtingin inaksyonan din. ko kagad dito. Nagtingin din pa ako, wala talaga. Yun ang inaantay ko kasi ako hindi naman ako lagi makapunta dito kasi nga may pabahay si Commander sinasamahan namin, pinagdadrive ko ang layo nun, ang dami ding inasikaso, so hindi laging namomonitor, kaya sabi ko sila nga antayin ko, kapag meron na edi go na, kaso umabot na ng ilang araw, 3 araw na yata, hindi pa na, wala pa man lang nagawa dito. At least sa ngayon naman andito pa rin si Tatay Budoy, pero sana bago umalis Tatay ayos na ito para wala nang problema. Ano Tatay? Opo. Okay, tara dito Tay. Mayura oh. Kaupo po si Mayura. Okay, bigyan mo sila? Okay. So, nanay. Ganito po. Dapat bago umalis si Tatay Budoy, sabi ko kay Tatay, mapaayos po namin itong bakod ninyo, ano? Bago si Tatay umalis ng Sabado. Since Tatay, may papangako mo ba na every Saturday makakauwi ka dito? Opo, uuwi pa ako ng pag Sabado. May papangako mo yun, every Opo. Saturday uwi ka. Opo. Okay, kasi kailangan bisita-bisitahin mo din ito mag-inam. Saka bibili rin pati pa ako doon ng sarili kong cellphone para... Bibili ka na o bibilhan ka? Bibili na pa ako ng touchscreen. Wow, sana all. Kasi po pag sa keypad hindi pwede. Mahirap ano, tsaka Mahirap. syempre, alam ko ang purpose ni Tatay Budoy kung bakit gusto niyang magkaroon ng cellphone na touchscreen. Kasi gusto niyang mapanood din siguro yung update ka na Nanay Glyza kapag binablog namin, ano? Oo, Kasi kaya at nga least po. doon sa pamamagitan nun, nalalaman niya kung okay ba yung pamilya niya, kung anong meron dito. Ano Tatay? Tama yung Tay, alam ko kaya na ni Tatay ngayon makabili ng mga bagay na ganyan kasi kahit pa paano ngayon, maayos na yung kinikita niya kumpara kapag nandito. Sobrang hirap dito, sobrang lugin-lugi yung sipag ni Tatay Budoy Kaya dito. po, kahapon, Kung sa ibang bansa nga ito si Tatay Budoy mga ngalakal, yung sipag ni Tatay Budoy, baka mayaman na si Tatay Budoy. Ano, mayaman. Kasi napakasipag niya mga lakal, umulan, umaraw, nangangalakal. Pero yun nga lang, dito yung ang may problema, yung pasahod dito sa Kapalongga, no, Tatay? Opo. Yung pagbibigay ng bahay dito may problema, pero yung sipag wala siyang Ang problema. mababa nga po ng kalakal dito. Ang kalakal doon, ang bakal 15. Dito po Tatay. 10 lang. Lamang pa rin doon, ano Tatay? Kahit pa paano, malaking bagay yun. Okay. So ikaw ba Tatay, lalabas ka pa ngayon? Ang papatimbang po ng kalakal. Yung dala-dala mo kanina, papatimbang mo. Nandun po sa junk shop. Nadala mo na doon. Oo. At ititingnan mo na lang kung ilan. Oo. Dapat Tatay, bago ka umalis, pinapakilo mo na muna. Kasi mamaya, binabawasan pala yun doon. Di mo alam. Ano na po na yun. At hindi na pa ako ang kakarmahin pag ginawa nila yun. Okay, tama naman yun. Kaso nga lang, yun nga lang, sayang naman yung pinagpapaguran mo. Kaya nga po. Kung gano'n ang Kaya mangyayari. ano lang yan dito at pipirma lang po Pipirma sa, sa carbang. card bank para sa purpose. Hindi po kay Saan? kay manager. Malon kasi si manager sa Carbank. Bakit ikaw pa napirma? Ay ako po pinapipirma. Comaker? Kumaker kasi ako noon ay. Naku Tatay, dapat po Tatay, hindi ka basta-basta napayag sa pagiging co-maker. Kasi once na magka-problema po siya dyan, ikaw po ang magbabayad. Kaya nga po Ikaw ang mananagot. Kaya nga po sabi ko sa kanya, huling pirma ko na ito, hindi na ako pipirma sa susunod. Tatay, sa susunod, huwag ka nang papayag ha. Oo. Kasi once na magka-problema po yan, pati ikaw madadamay kasi co-maker ka po ay. Oo, kaya Ha? nga po. Oo. Ingat-ingatan niyo po yung mga ganyang bagay. Ano nga daw yan, pinasasali nung manager dun sa carbang. Pinasasali para sa savings, ganyan. Oo. Sabi ko, ay hindi ko. Sa kanya lang, pag ano, ayoko na marami, may magka-problema ng marami. Tatay Budoy, ikaw ilang taong ka na ba? Ako po, 46 po. 46, so matagal-tagal pa pala si Tatay Budoy pension. Dapat nga itong mga ito sa totoo lang kasama sa purpose. Ba't di kayo kasama sa purpose pala? Ay, Ilang beses na rin ako sumali dyan. O ano po nangyari? Pijik ako kasi marami daw kadag. May kaya daw ang mga kadag. Kailangan ko pa daw magsali sa ganyan. Bakit ganon? Ang pinagbabasihan nila ay yung apelyido. Yung kamag-anakan. Wag po dapat. Napakamaling gawain nito ng ano. Sino ba yung nag-ano ng purpose? Noong Sino po ang nagpapalakad yung purpose?
Noon dati, doon kami sa Santa Elena, ilang beses na rin ako dyan sumali. Dito po sa Kapalunggan ay sino ang nagpapalaka dito? Ewan ko po, hindi pa ako nagtatry dito. Hindi ka pa dito nagtatry, akala ko dito. So, Doon talaga. doon sa Santa Elena. Okay, kala ko Lagi dito akong kasi maling-mali yun na ang pagbabasihan natin na yung status ng mga kamag-anak nila. Hindi naman sila inaabutan o hindi naman yung kamag-anak nila ang nagpapakain sa kanila. Sila mismo ang nagpapakain sa sarili nila. At saka pagbasihan dapat yung tinitirhan. Siguro doon, kasi okay pa yung tahanan nyo, malaki nga naman talaga, yung bahay ng kamag-anak na Nanay Gleisa, maaaring hindi makasama. Pero kung dito, akala ko dito nangyari, pwede nating ilakad yon para kahit paano, may matatanggap kayo. Dito ba, pwede pa ba sila? Mag-register muna sila kasi dito, dyan sa munisipyo para ano. O sige, ganito. Mag-inquire tayo sa munisipyo ha. Habang nandito si Tatay Budoy, sasamahan namin kayo. Ano? Pwedeng bukas, kasi sayang yun. Para sa tao kasi yun, bigay ng government yun, ano? Para mapakinabangan nyo rin yung bigay ng gobyerno. Ano? Gusto ko rin talagang makasali sa ganyan at gawa ng aking estudyante para Oo, para Tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy pagpasok. talaga, wala magiging problema, ano? O sige, bukas, Tatay Budoy, sasamahan namin kayo ha, nila Rans. Kung siguro mga oras mga 1 ganyan, after lunch sa munisipyo ha. Opo. Sasamahan namin kayo, mag-ready kayo, huwag ka muna alis. Ngayon kasi inuna namin dito sa pabahay. Dapat dito kami didiretso kanina. Opo. Kaso nga lang mas napili namin unahin na lang muna doon kasi sabi ko baka lumabas ka din sakto ngayong hapon baka nandito ka na sabi ko. Pero bukas unahin namin kayo ha. Opo. Samahan ko kayo sa munisipyo para makatanggap kayo ng 4-piece din kasi sayang yun. Opo. Di ba? Kung makatanggap kayo ng Magagamit 2,000, 3,000, 4,000 malaking bagay yun. Magagamit na rin yan sa dire-diretso na rin ng pagpasok ng Oo. anak ko. Kasi malaking tulong yun sa pag-aaral din naman, di ba? Kasi ang 4-piece para yan talaga sa estudyante, di ba? Pero yun nga lang, siyempre kung may gastusin din sa bahay, At saka po talagang para- magagamit at magagamit din. At saka po para makaboto na rin kami sa susunod na butuhan. Eh bakit hindi ba kayo dito nakakaboto? Hindi pa. Hindi pa sila nakaregister yung mga kaya hindi maka-apply sa court. Unahin nyo dapat mag-apply kayo for registration ng sa botante. Bago kayo mag-apply ng ano. Bukas sa tanong natin kung anong pwedeng gawin, ano? Opo. Bukas may mga birth certificate ba kayo? Ito lang ang meron ho. Ikaw? Kukuha ko sa Santa Elena. Kailangan may birth certificate kasi Ako kayo yung mayroon. kailangan. Yung Ako po. NSO, yung PSA. Ako po mayroon doon. Meron ako dyan. Okay. So, hindi ko lang alam kung kailangan para silang mayroon. Ha? Online. Ano? Kailangan may PSA kayo pare-parehas para maka-apply ng butante. Tapos makapag-register na kayo, makasali kayo sa 4-piece. Ano? Asikasuhin natin yun para sayang. Ano? Opo. Okay. So siguro hanggang dito na lang muna yung vlog namin, kala Tatay Budoy. At salamat na bisita ni Tatay Budoy yung kanyang pamilya ulit dito. At ayun, sana marami pang blessing ang ibigay sa pamilya nila. At tulungan natin silang makapasok din sa 4-piece kasi sayang yun. Sayang naman yung bigay ng gobyerno para mapakinabangan din ng mga kagaya nila. No? So maraming salamat ulit. God bless po. Marcos TV Channel, Commander ni Marcos, si Mayora at Trans TV na aksidente kanina sa motor. Ayan, may vlog kami doon. Panoorin nyo. Hindi namin binangon si Rans, binlog muna namin. Hindi, basta na video lang ni Commander kanina na aksidente doon sa pero buti na lang, hindi naman na grabe. So, yun, salamat ulit Marcos TV Channel ulit. God bless po sa lahat.